Ang isang maliit na binhi ay lumalaki hanggang sa maging isang magandang halaman. Pero ano ang papel ng panahon at kapaligiran sa paglaki ng halaman? Sa panahon ng taglamig, ang mga binhi at buto ay hindi sumisibol. Pero kapag mas mainit na at mas mahaba na ang araw, sumisibol na ang mga ito. May ilang halaman din sa disyerto na hindi tumutubo sa loob ng mahabang panahon. Pero kapag umulan na, lalago sila at mamumulaklak. Kailangan ng sunflower ang araw. Sa buong maghapon, sinusundan nila kung nasaan ang araw. At kapag bumuka na ang mga bulaklak nito, mananatili na itong nakaharap sa direksyon ng araw. Dinisenyo ni Jehovah ang mga halaman na dumepende sa kalagayan ng kapaligiran nila at panahon. Ngayon, nasa panahon na tayo ng mga huling araw. Idinidepende rin natin ang pamumuhay natin base sa mga ebidensyang nakikita natin at nagpo-focus tayo sa pinagmumulan ng espiritual na liwanag. Sinabi ni Jesus, sa katulad na paraan, kapag nakita ninyong nangyayari na ang lahat ng ito, makakatiyak kayong malapit na siya at nasa pintuan na. Mga nilalang sa dagat. Paano sila nakikinabang kapag kumikilos sila sa tamang panahon? Ito ang mga batang salmon. Nagsisimula ang buhay nila sa ilog. Marami sa mga uri ng salmon ang naglalakbay papunta sa dagat para doon kumain at lumaki. Itinataon nila ang paglalakbay nila kapag malakas ang agos ng tubig at kapag may sapat na makakain. Pagkatapos, kapag malaki na sila, babalik na sila sa ilog para magsimula ng bagong henerasyon. Pero naghihintay sila hanggang sa mas maalwan nang bumalik sa ilog. Ngayon, maglalakbay na sila. Ginagawa rin ng mga dolphin ang mga gawain nila sa iba't ibang panahon. May panahon para maglaro, para maghanap ng pagkain, at makipagkaibigan. Pero alam din ng dolphin na may panahong kailangan niyang kumilos agad. Kapag may panganib, magsasama-sama ang mga dolphin para protektahan ang isa't isa, lalo na ang mga batang dolphin. Nagsasama-sama rin tayo para maprotektahan natin ang isa't isa sa mundong to na gustong sirain ang kaugnayan natin kay Jehovah. At gaano man tayo kaabala, naglalaan tayo ng panahon para maturuan ni Jehovah. Talagang ngayon ang panahon ng kabutihang loob. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Binigyan ni Jehovah ang mga ibon ng likas na kakayahan para makatagal sa may hirap na kalagayan. Halimbawa, ang mga emperor penguin. Kakaiba ang kalagayan nila. Paano nila ito natatagalan? At ano ang matututuhan natin sa likas na kakayahan nilang malaman ang panahon? Sa pagtatapos ng tag-araw, maraming ibon sa Antarctica ang naglalakbay pahilaga para sa mas magandang klima. Pero iba ang ginagawa ng mga emperor penguin. Naglalakbay sila patimog sa mas malamig na lugar para doon magparami. Pagkatapos, bawat babaeng penguin ay mangingitlog ng tig-iisa. Nalilimliman naman ng mga lalaking penguin. Napakahirap mabuhay sa lugar na to.
Pero handa ang mga Emperor Penguin. Binigyan sila ni Jehovah ng likas na karunungan. Bago maglakbay papunta rito, kumain na ng kumain ng mga lalaking penguin. Kaya nakapagreserba sila ng mga taba sa katawan. Kasi hindi sila kakain sa loob ng 2 buwan. Yun pa naman ang pinakamalamig at pinakamadilim na panahon ng taon at halos kalahati ng timbang nila ang mababawas habang nililimliman nila ang mga itlog. Ang mga babaeng penguin naman ay naglalakbay ng mga 80 kilometro papunta sa dagat. Tamang-tama ang pagbabalik nila na may dalang pagkain. Kasi sa panahong ito, napisa na ang mga itlog. Nakatulong sa mga penguin ang paghahanda bago pa ang mahihirap na panahon. Kaya sila nanatiling buhay pati na ang mga anak nila. Panahon na para gawin ang ginagawa ng mga Emperor Penguin. Kumain na tayo ng kumain ng espiritual na pagkain para patibayin ang pananampalataya natin bago pa mas lumala ang kalagayan sa mundo. Kahit ang sigwana sa langit ay nakaalam ng mga panahon niya. Napakasipag ng mga bubuyog at napakarami nilang ginagawa. Paano natatapos ng mga bubuyog at ng iba pang insekto ang trabaho nila sa tamang panahon? Nag-a-adjust ang mga bubuyog kung kailan sila maghahanap ng pagkain. Kumikilos sila kapag marami ng nektar at pollen ang mga bulaklak. Dahil dito, nakakatipid sila ng panahon at lakas. Parehong nakikinabang ang halaman at bubuyog dahil sa likas na kakayahang ito. Nakakapag-pollinate ang mga halaman at nakakagawa naman ng honey ang mga bubuyog. Ganito ang maririnig na ingay sa Eastern North America dahil sa mga sikada. Ang ganitong klase ng sikada ay nasa ilalim ng lupa sa loob ng 17 taon. Pagdating ng tamang panahon, maglalabasan sila mula sa lupa at napakarami nila. Meron lang silang ilang linggo para magbalat at gawin ang pinakamahalagang bagay na gagawin nila sa buhay nila. Ang humanap ng asawa at mangitlog. Bubuyog man na madaling mag-adjust o isang sikada na kumikilos sa isang espesipikong panahon, ang mga insekto ay may likas na kakayahang tapusin ang mga gawain nila sa tamang panahon. Meron tayong napakahalagang gawain at limitado lang ang panahon natin para gawin ito. Kung meron tayong regular na schedule at mag-a-adjust kung kinakailangan, magagamit natin ng matalino ang panahon natin. Kaya nga, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Hindi ako sumusuntok na parang sumusuntok sa hangin. Kayang maging aktibo ng mga mamalya sa lupa ng mahabang oras, malaki man sila o maliit. Pero lahat sila kailangan ng pahinga araw-araw. Ang mga African elephant natutulog ng mga 2 oras kada araw. Ang mga kabayo naman halos 3 oras ang tulog nila. Kaya namang matulog ng hanggang 14 na oras ng isang wild sloth. At ang isa namang brown na paniki ay kayang matulog ng halos 19 na oras. Pero paano nakakatulong sa kanila ang pagtulog? Nakakatulong ito para makabawi ang katawan nila sa mga ginawa nila sa buong araw. Naniniwala ang ilang scientist na nakakatulong ang pagtulog sa utak ng mga mamalyang ito. Nakakapagpahinga ang utak nila at naaalis ang mga toxin. Pwede rin itong tumulong para mapanatili nila sa memorya nila ang mga nangyari sa loob ng isang araw. Kailangan din nating mga tao ang tulog. Mas bata, mas mahabang oras ng tulog ang kailangan. Hindi tayo dinisenyo na magtrabaho ng tuloy-tuloy ng walang pahinga at balansing paglilibang. Pero di gaya ng mga hayop, kailangan natin ng panahon para patibayin ang pananampalataya at pagtitiwala natin kay Jehovah.
Ang kaugnayan natin sa Kanya ang dapat na laging pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Tiyakin ninyo kung ano ang mas mahalagang bagay para manatili kayong taimtim hanggang sa araw ni Kristo.